shake our homes. It reshaped our lives, stirred emotions, and left us all with stories to tell. We will also be speaking with strangers about their thoughts on the recent Manila Bay Oil spill. We're going to hear a variety of opinions and insights, so stay tuned to learn more about how this environmental disaster is impacting our community and what people think about these sticky situations. Let's see if we can clear the waters with some fresh perspectives. Stay with us as we uncover the true story of Typhoon Christine's impact on Labrador and how together we're rebuilding stronger than ever. Because Labrador's spirit is far more powerful than any catastrophe. Here at Disaster Diaries. How do you plan to make your barangay more disaster resilient to future natural disasters based on the experience with Typhoon Christine? Bilang isang agandang batas, dapat ipatupad ng tama ang ating mga nasa respective po kung kaluhan yung mga uukuling patupad na pinapasa ng ating mga kongreso, dapat ipatupad natin yun. Dapat maging pantay-pantay ang pagturing natin sa ating kapwa. O, gawin natin ng tama ang ating trabaho. Sa kanila, hindi namin pamamayari sa hindi namin pamamayari na kami. Dapat may mga project yung mga government. Kunwari yung sa lindol, dapat may mga kaalaman yung mga tao kung anong gagawin dapat gawin. Sisilbi sa bayan, pagdating sa ating kalapit bayan, tingnan sa ating bayan. How did Typhoon Christine affect your barangay in terms of infrastructure, agriculture, livelihood, and the community? Sa mga presyo ng mga benta namin po, tumaas siya. Kasi nasira yung mga ulay na hindi namin. Ano sa magsasaka natin, sirain kami ng mga pananim. Tapos, sa mga negosyo naman high tide ang plan natin, syempre maapektuhan magkakos ng mga natin, mga negosyo. Tapos sa mga no land area naman sa mga nakatira doon, syempre magkakaroon sila ng baha. At the same time, syempre hindi sila makakabuso sa kalsada naman natin pag nagkaroon ng mahabang glass, hindi makakaluso ng mga sasakyan, di ba? So, maapektuhan ang ating mga ekonomiya. Dumaraan yung bagyo na Christine, yung mga palay po ay nagdapaan. Sa mga infrastructure naman is okay lang, hindi naman po masyadong affected ang barangay Buyong. Sa livelihood, yung mga namangingisda, hindi nakalaot, hindi po nakapuntang mangisda sa dagat dahil malalaki ang alon. Sa mga tao po, mayroong mga nabaha, may hindi, pero hindi masyadong nabaha. Islike lang po ang pagdaan ng typhoon na Christine dito sa barangay. Kapit lang, kapit ka, hiraya. What preparedness measures were in place before the typhoon hit, and how effective were they? Nag-ready kami, nakahanda 24 hours 7. Nakaready na ang mga flashlight dahil nagkaroon ng brownout, nakaready ang barangay na umikot, nakaready ang mga rescue. Sa palistika, para hindi matagal yung bahay. Siguro ano na yan, yung pakawili nila, kukarino, nakatatang sa mga tayo nila, para lang nila yung gagawin nila, para nakasmabag. Noon bago yung typhoon na yon, nag-attend ako kung meeting sa bayan at pinaghandaan ang pagdating ng bagyo na Christine na yan. Kaya handang-handa ang buong barangay council para tumulong kung sakaling may hingi ng tulong dito sa aming barangay.
Bago dumating ang bagyo, dapat sa katuparan na ng pag-asa o yung sa MDR natin na kung sakaling may darating, maging prepare na tayo, di ba? Para iwas sa mga kung ano man mangyari, di ba? What steps are need to be taken to clean up the water and restore the environment? Huwag na silang hayaan na magkaroon ng mga nalagyan sa kanyang pandangan. Dapat may mga nakaisipay na pagdadaunan. Hindi naman makakita ng mga ibang maliliit na barangay o lugar na Kailangan laging malinis ang ating dagat para walang basura. Yun. Nasa atin na yun. Dapat tayo, mga Pilipino, magkaroon tayo ng disiplina. Huwag tayo magtapon ng mga basura kung saan. Dapat yung mga basura na ipunin natin. Tapos meron tayo mapaglagyan na tamang proseso, di ba? Yung mga nabubulok at saka di nabubulok, isipigit natin yun para maiwasan ng pangap.